So tayo ay mag-umpisa na ng ating aralin ngayong gabi. Tayo manalangin. Aming Diyos, muli aming binibigay ang mga oras na ito para muli ay makinig sa inyong mga salita. At ang banal na Espiritu, siya na naman po ang aming na-acknowledge na siyang magtuturo sa amin, bibigay ng kaliwanagan. So Lord, binibigay namin sa iyo lahat ang pasasalamat, papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So tayo nasa 2 Corinthians chapter 3 verses 7 to 18. Yeah. Okay. Sabi dyan, now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory. Transitory though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts? Therefore, since we have such a hope, we are very bold. We are not like Moses, who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. But their minds were made dull. For to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So, may pagkamalalim itong sulat ni Apostol Pablo. Pero kung kayo ay laging nakakapakinig ng ating aralin dito po sa Redeemer's Christian Church, ay mas madali nyo pong kukuha ang ibig sabihin ng mga ito. So dito ay gustong ipakita ni Apostol Pablo yung kaibahan ng tinatawag na bagong tipanan or the new covenant in Christ as against doon sa ibinigay sa mga Israelita sa lumang tipan, yung tinatawag na Mosaic Law o the Sinaitic Law, kung saan sa Mount Sinai doon ibinigay ni Yahweh yung kautusan o yung command, yung 10 utos, yung the Decalogue or the 10 Commandments. Okay. So ngayon, yun ang ibig sabihin lang dito ni Pablo. Sabi nga niya, now if the ministry that brought death, ano yung ministry that brought death? Okay, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was. Yan. Meaning to say, noong kapanahonan ni Moses, alam naman po natin yung kwento na si Moses, iniwan niya yung mga Israelita, umakyat siya sa Mount Sinai, at doon sila ay nagkausap ng Diyos. At sa kanilang pakikipag-usap, besides sa sinabi ng Diyos, alisin mo ang sandals na suot mo sapagkat ang lugar na tinatayuan mo ay banal. Dahil nakita nga niya yung burning bush.
At doon nga sa mismong Mount Sinai na yon, doon din ibinigay ni Yahweh kay Moses yung Ten Commandments. At nung bumaba si Moses sa bundok at nakita siya ng mga Israelita, nakita nila yung muka ni Moses na kumikinang, na kinakailangan takpan niya ang kanyang muka dahil nga yung surpassing glory, dahil nga siya ay kumbaga lumapit sa isang lugar na banal at andun ang presensya ng Diyos, ay pati nung kanyang pagbaba sa bundok ay dala-dala niya yung glory na yon. At dito, sinasabi lang ni Apostol Pablo na kung itong glory na ito na masasabi natin, na nakita natin doon sa batas ni Moises, galing sa Mount Sinai, na kailangan ito ay sundin ng mga Israelita, kailangan sumunod sila. Sinasabi diyan, ito yung ministeryo na nagdadala sa mga tao sa kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Na kapag ang tao nakita niya yung batas na yan ni Yahweh, ay parang sila ay nakaharap sa kanilang kamatayan. Bakit? Kasi kapag tinitingnan nila yung batas na yan, nakikita nila na hindi nila kayang masundan yan. Perfectly, 100%. Pinipilit ng mga Israelita sundin, pero hindi nila magawa-gawa. Kaya sabi nga, it only brings death. Sa totoo lang naman, kahit sa panahon natin ngayon, kung titingnan natin ang Ten Commandments lang, makikita natin doon na mahihirapan tayong sundin yun. Okay? Yung una pa lang, yung love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Matindi na yun. Nagagawa ba natin yun na talagang ang Diyos, 100%, siya yung ating minamahal. So itong pagbibigay ng batas kay Moses, ito ay transitory lamang. Ito yung aking sinasabi sa inyo na ito ay mga anino lamang. Ito ay mga ilustrasyon lamang ng Diyos. Mga kopya lang ito. Mga sabi nga tipo nung paparating na totoo, yung true substance, yung realidad. At yan ay si Kristo. So lahat nitong mga nasa lumang tipan at ang tinutukoy dito ay ang batas ng lumang tipan. The law. Okay, the law of Moses. Which is actually glorious. And yet, itong ministeryong ito is bringing condemnation. And how much more yung ministry na nagbibigay ng katuwiran. So, anong ministry yung nagbibigay ng katwiran? Itong ministry ngayon ng ating Panginoon. Ang makilala natin ng Panginoon, ang kanyang pagkabayubay sa krus, ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa mga makasalanan, siya na makatwiran naging curse o sumpa. Samantalang tayo na makasalanan, tayo ay naging matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi dahil sa sarili nating kabutihan, pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. So, may comparison yung ginagawa dyan ni Apostol Pablo. So, sabi niya dyan sa verse 10, for what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. So, ang tinutukoy dito is that sinasabi niya na ngayon dumating na yung realidad. So ano na mangyayari dito sa batas na ito? Dahil nga yung batas na yan ay marami na sinusunod ng mga Israelita. Andyan ang tinatawag na
ceremonial law, yung dietary law, yung ano yung mga bawal nilang kainin. Okay, yung ceremonial, yung kanilang ginagawa na pag-aalay ng hayop doon sa tabernacle or yung tent of meeting. Okay? At meron yung mga civil laws. Okay? At yung moral laws. Yung mga kautusan, for example, sa Ten Commandments. So makikita natin dyan na doon pa lang sa isang Israelita, lahat ng yan, mapa-civil yan, mapa-ceremonial, mapa-dietary, okay, sa pagkain. Lahat sa kanila yan ay moral. Moral law yan. Kapag hindi nila nasunod yan, feeling nila sila ay, kumbaga, marumi. Kaya kung babasahin natin ang Old Testament, yung mga kautusan na binigay sa kanila doon, makikita natin doon na kagaya niyan, bawal ang magsuot ng dalawang klase ng damit. Halimbawa, polyester at saka cotton. Bawal sa mga Israelita. Ngayon, hindi na natin sinusunod yun. Part yun nung kanilang tinatawag na ceremonial law. Yung kanilang mga kasuotan na yun. Yung hindi pagkain ng mga hayop na may yung kagaya ng mga baboy, okay? Yung mga walang kaliskis, okay? Yung mga ibon na hindi pwedeng kainin. Ngayon, sa bagong tipan, makikita natin na lahat ng pagkain, lahat ng hayop na meron dyan ay pwedeng kainin. So makikita natin na nung dumating ang ating Panginoon ay binago niya ang batas. Hindi na yung batas ni Moises, kundi yung batas na ng ating Panginoong Yesus. Nasabi, itong paparating, sabi nga, which is greater, which is, sabi nga, yung kanyang kaluwalhatian ay magtatagal pang habang panahon. It will last forever. At ito yung sinasabi nga na itong Old Testament, itong Old Covenant, ay mababasa natin, for example, sa Hebrew chapter 8, ito na ako sandali doon, sa verse 13, sinasabi niya, by calling this covenant new, yung bagong tipan, the new covenant, he has made the first one, ano yung first one? The Old Covenant, or the Mosaic Law, o yung batas ni Moises, obsolete. Has made it obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Kaya hindi na tayo nag-aalay ng hayop, kagaya ng mga Israelita. Okay? Hindi na tayo nagsusuot ng isang klase lang ng tela. Okay? Hindi tayo pinagbabawal sa mga pagkain. Lahat ng pagkain pwede natin kainin. Bakit? Kasi nga nandito na tayo sa batas ng ating Panginoon. Now, having said that, hindi ibig sabihin na atin nang babaliwalain ang lumang tipan o ang mga batas na yan. Bagkus lagi ko sinasabi sa inyo na yung lumang batas na yan, yung mga batas na yan, lalo na yung moral law, ay makikita natin dyan yung karakter ng Diyos. Kaya't makikita natin na merong mga batas na kumbaga nagtuloy, nag-continue dito sa New Testament. Gaya ng nakalagay doon, sinabi ng Panginoon, thou shalt not commit adultery, di ba? Oh. Mas matindi pa nga yung binanggit niya about the adultery. Just looking at a woman with lust, you have committed adultery. Ano pa yung thou shalt not steal? Yan, nakita natin, nasa batas yan ni Moises. Pero nandito rin sa New Testament. Honor your father and your mother. Nandun yan sa Old Testament. Nandito rin sa New Testament yan. So bakit nga nandun? Kasi nga, yun yung karakter ng Diyos. Pero yung mga
nakita natin na mga kopya, mga tipo, mga anino, at ngayon ay nakita na natin yung realidad na kay Kristo. So ngayon, hindi na tayo nag-aalay ng hayop sapagkat inalay na ni Kristo ang kanyang buhay bilang tinatawag na sacrificial lamb, the paschal lamb. Ito yung aking turo nung linggo sa iglesia. So thereby, sabi nga, mas higit yung kaluwalhatian nitong dumating na ito. At yung dumating na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi diyan, therefore, since we have such a hope, yung pag-asang yan, hindi ibig sabihin yan ay sana darating, kundi it is certain, sigurado, talagang darating ang mga ito at mapapasa inyo at nasa atin na nga. Okay? We are very bold. Sabi niya, we are not like Moses who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. See? Makikita natin, si Moses kailangan magtakip kasi nasisilaw yung mga Israelita. Okay? Sa glow ng mukha ni Moses. Buti hindi kayo nasisilaw kapag kaya hindi ako naglalay, baka masilaw kayo sa ulo ko eh. But their minds were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. Ang mga Israelita na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa kanilang pagsunod doon sa old covenant ni Moses. Ang mga Hudyo hanggang ngayon, yan pa rin ang kanilang sinusunod na batas. Okay? It has not been removed because only in Christ it is taken away. Sila, ibig sabihin, nakatakip pa rin. Hindi pa rin nila makita yung liwanag. Bakit? Kasi nga, sa kanila, malabo pa rin ang kanilang paningin. Magiging malinaw lang yan kung sila ay titingin kay Kristo. Sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang pagkabayubay sa krus at ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ay makikita nila na ito pala yung sinasabi ng mga propeta. Ito pala yung sinasabi ni Moses. Ito pala yung sinasabi sa Book of Psalms na paparating na suffering Messiah. Na siya ang aako ng lahat, hindi lang ng kasalanan ng mga Israelita, kundi ang kasalanan ng sanlibutan. At doon magkakaroon ngayon ng tinatawag na kalayaan. Ang sino mang makakasumpong dito. Pero sa mga Israelita hanggang sa ngayon, dahil hindi nila makita kay Kristo, hindi nila tinatangkilik o kinikilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, sarado pa rin ang kanilang mga puso. Pero ang tao na tumalikod sa kanyang dating gawi, sa kanyang dating sinusunod, ang mga Hudyo ang tinutukoy dito na dati sila ay sumusunod sa batas ni Moises at ngayon nakita nila ang Panginoong Hesus, sabi nga, the veil is taken away. Yung takip ay tatanggal na. At sa mga hintil, kapag sila patuloy sa kasalanan pero sila ay nakakilala sa ating Panginoon, nakikita nila sila ay napatawad sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagrepent, sa kanilang pagtanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, sila rin ay nagkakaroon ng kalayaan. Hindi na yung kalayaan na sila ay dating mga alipin sa Ehipto, ang mga Israelita noon. Hindi na yung sila ay mga alipin at ngayon ay hinihintay nila yung year of Jubilee na after 49 years on the 50th year, sila ay magiging malayang tao na. Hindi na kinakailangan sapagkat dumating na si Kristo. At yung pagdating ni Kristo ay tinatawag din the year of jubilation. The year of release. The year na sila ay pinapalaya. Pinapalaya saan? Sa kasalanan. Sa hawak ng kamunduhan. Sa hawak ng kaaway, ng dyablo. Sapagkat sila ay binili na ng dugo ni Kristo. Kaya sabi niya sa verse 18, And we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Tayo na mga hinirang ng Diyos
We are being transformed from glory to glory. Bakit? Kasi nga, inaayos tayo ng Panginoon. Okay? Makasalanan pa rin tayo, pero unti-unti binabago niya tayo. Kaya may nakikita pagbabago sa buhay natin, sa ating pakikitungo, sa ating kapwa-tao, sa ating pagpupuri sa Panginoon, sa ating paninilbihan, sa ating mga kilos at galaw, sa ating pananalita. Lahat ng iyan ay kasama dun sa tinatawag na sanctification, na kung saan lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan at kulminasyon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa kanyang pangalawang pagbabalik ay kanyang babaruan na tayo ng tinatawag na glorified body, yung maluwalhating katawan na kung saan wala ng kamatayan. At yan ay dahil nga ibinigay din sa atin ang Espiritu ng Diyos na siyang garantiya para sa ating kaligtasan. Kaya kaya natin magpatuloy sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kaya tayo ngayon ay malaya na. Malaya tayo. Sabi nga ng iba, hindi kayo malaya. Ang malaya yung walang nagsasabi ng mali ang iyong ginagawa. Nag-i-enjoy ka sa buhay mo. Hindi. Yun ang in bondage. Yung mga nasa mundo, yung mga makamundo, yung mga ang isip ay sa mundo, sila yung in bondage. Hindi lang nila alam. Akala nila sila'y malaya. Yung mga atheists, for example, they think they are free. Dahil they can do anything they want. They can think anything. And they can believe anything. Pero sa totoo lang, they're the ones in bondage. They are in bondage to believe. They are deceived by their own thinking, by their own futility. Sabi nga. But those who are in Christ, they are free. Bakit? Kasi nga, alam nila what is right and what is wrong. Nakikita na nila ang lahat ng ito na lahat ay magiging totoo lang kapag ikaw ay na kay Kristo. Kay magiging malaya sapagkat binili ka na ng dugo ni Kristo. And so I hope and pray na itong ating aralin na ito ay magbibigay sa atin ng pag-alab ng ating puso na patuloy nating pagsilbihan ng Diyos, patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita, patuloy tayong magpakatatag, at sa ating paghihintay sa Kanya ay huwag tayong panghinaan ng loob. Bagkus tayo pa nga ang dapat magbunyi sapagkat tayo hindi na mababago, hindi na matatanggal sa atin yung ating kaligtasan. Wala nang pwedeng umagaw pa niyan. Maging ang dyablo, maging ang kasalanan. Ang Diyos hindi niya magagawa na i-contradict niya ang sarili niya at pawiin niya yan. Hindi. Kapag ikay pinili niya, pinili ka na niya. Kaya hinirang niya. Kaya yun ang maganda dito sa ating pag-aaral na kanyang salita. Nakikita natin na talagang ito ay gawa ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay gawa ng Diyos at hindi natin gawa. Kaya oras na masumpungan mo ang kanyang ebanghelyo, ikaw ay binabago niya. Ikaw ngayon ay nagkakaroon ng pagkauhaw sa kanyang salita at gusto mo siyang makilala pa ng lubusan. At ito ang ating kumbaga pinapasalamatan. Kasi kapag hindi ka anak ng Diyos, wala kang interes sa salita niya. Ang interes mo dito lang sa lupa, itong mundo na ito. Gusto mo lang na mabuhay, mag-survive, or yumaman, or magkaroon ng limpak-limpak na salapi, ng mga ari-arian. Yun ang nasa isip mo. At maraming ganyang tao na dumating na sa puntong ganyan, and yet, pagdating dun sa level na yon, nakuha na nila ang lahat sa mundo, wala pa rin silang kapayapaan. Wala pa rin silang, kumbaga, kasiyahan. Bakit? Kasi hindi nga mabibigay na mga bagay-bagay sa mundo ang mga kasiyahan na talagang magbibigay sa atin ng tunay na kaluguran. Kundi itong atin lang pagkakilala sa ating Panginoon. Doon natin makikita ang tunay na kasiyahan. Kaya't itong ating pag-asa na tinatawag. We have this hope, yung kasiguraduhan. Kaya nga ngayon ang mga tao sa pandemic na ito, ngayon natatakot magpa-vaccine. Ngayon hindi sigurado kung magpa-vaccine sila ba ay
magkakasakit or mamamatay. Pero tayo, whether mabaksin tayo o hindi, whether mag-yes tayo or no, sa atin, wala nang halos say yan because we are in the Lord. Tayo ay kabilang na sa Panginoon. Kunin man tayo ng Lord dahil dyan sa vaccine na yan, nagkaroon ng side effect, sa tayo pupulutin sa presensya ng Panginoon. Okay? So, sa isang Kristiyano, wala siyang talo dahil siya ay assured na, ligtas na. Kaya sa atin binibigay ng Diyos yung bola na ipamahagi natin itong magandang balita ng kaligtasan na masumpungan ito ng ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, mga kaibigan, mga acquaintances, para na sa ganun sila rin ay mapasama at mapabilang doon sa mga hinirang ng Diyos. At hiling natin ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa kanilang mga puso sa ating pananalangin. So magandang gabi sa inyo lahat. Dito na po tayo magtatapos.